pag-aaralan ay may kaugnayan sa court o sa kulto. Pero as I told you, the first part ay will be, sabihin natin, may yung pag-aaral muna. Then the second part ay yung tuwirang pagtalakay sa kulto. Hindi nyo na itatanong, ako po yung labandero sa aming bahay. So minsan, dahil sa pangailangan ng sampayan, alam ba niyo yung sampayan? Nagpunta ako sa malapit na hardware para bumili ng alambre. So nung makita ako ng sales lady, ang tanong niya agad, ano po ang inyong kailangan? Ang sabi ko, kailangan ko ng sampayan, kaya naparito ako para bumili ng gamit ng sampayan. Sabi ng sales lady, mabilis na mabilis siya. Ito po, dalawang klase pong alambre ito. Kung pwede pong gamitin ninyong sampayan. Yung pong isa ay 60 pesos per kilo, yung isa naman ay 80 pesos per kilo. Sabi ko, bakit magkamukha lang ang aking nakikita at magkasinlaki at siguro magkasinbigat dahil para yung tig-1 kilo. Bakit mas mahal yung isa kesa rin sa isa? Sabi ng tindera, brand name lang po ang pagkakaiba niyan. Sabi ko sa kanya, bibiliin po pareho, 1 kilo ng 60 pesos, 1 kilo ng 80 pesos. So, inuwi ko sa bahay, at sapagkat yung aking labahin ay tapos na, ginawa ko ng sampayan, pero malungkot ang nakita ko pagkaraan ng ilang araw. Yung brand na mumurahin ay kinalawang na. Samantalang yung totoong brand na mamahalin ay hindi pa. Ano yung sabihin nun, kapatid na mga minamahal at mga kabataan dito ngayon? Meron palang peke maging sa mga produkto o sa mga materyales. Ganun din naman, meron tinatawag tayong peke rin sa lahat ng mga aral at mga narinig nating paniniwala at pinananampalataya ng marami sa ating kapanahon na ngayon. Kaya nais na ma-expose kayo sa totoo para madali yung maunawaan at makilala kung ano ang mali sa tama. Sapagkat dahilan dyan, kapatid ng mga minamahal, makikita natin na dapat palang, lalo na ang mga kabataan katulad nyo, kinakailangan palang kayo ay maalam sa totoo upang hindi kayo madala ng mga mandaraya. Dahil dyan, kapatid ng mga minamahal, nais ko sa umagang ito ay tingnan natin ang ilang mga bagay na may kaugnayan doon sa totoo at may mga kaugnayan doon sa counterfeit o tinatawag natin mga huwad. Katulad ng mga pangaral ng mga salita ng Diyos ngayon sa ating kapaligiran, kung hindi mo alam ang tamang aral, sapagkat gumagamit ng mga pandaraya ang maraming tagapagturo, iisipin mo, tama rin sila. Subalit kung maintindihan mo ang tamang aral, makikita mo at kapag ikaw ay nakinig sa maraming mga tagapagturo ngayon, makikita mo at maunawaan mo na marami pala ang nagtuturo ng mali. Dahil dyan, napakalagang maintindihan natin ang tamang aral. Ano bang pandaraya, kapatid ng mga minamahal? Kaya nakadadaya madalas because of their convincing power. No? Anong sinasabi nila? Kami po ang tama, kami ang katotohanan, kami ang tamang iglesia, sa amin lamang may kaligtasan. Kapag hindi kayo nakasama sa amin, hindi po kayo makakarating doon sa kaharian ng langit. Masyadong convincing yung kanilang ginagawang mga pagpapaliwanag upang maakit ang maraming mga tao. At daragdagan pa nila lang, isa po kami sa pinakamaraming mga miyembro. Kaya huwag kayong magtaka, kami po ang totoo, kami ang tama. Dahil dyan, kapatid ng mga minamahal, maging si Apostol Pablo ay nagbabala sa 2 Corinthians chapter 11. Please open your Bible in 2 Corinthians chapter 11 and follow me doon sa ating pag-aaral ng mga katotohanan na may kaugnayan sa ating tinatalakay. Alamin muna natin ang totoo upang madali natin maunawaan kung alin yung mali. 2 Corinthians chapter 11, beginning verse 13. Kanina ay natutuwa ako dahil ang laro ninyo ay unahang makabuo ng mga books sa Bible. Nakita mo na ba ang 2 Corinthians chapter 11? Nakita na? Are you with me? Are you listening? Nakita na? Amen. So let's read. Inuulit ko, ang ating pinag-aaralan ay yung mga kaparaanan ng mga tagapagturo
para makumbinsi nila na ang kanilang itinuturuan siyang totoo. Tingnan natin sa verse 11, verse 13, 2 Corinthians chapter 11, verse 13. Sa Tagalog ko nababasahin mga anak, para madali natin pare-pareho maintindihan. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa na nagpapakunwari mga apostol ni Kristo, verse 14 up to 15, at hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwari anghel ng kaliwanagan, hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng kapiran na ang kanilang wakas ay masasarayan sa kanilang mga gawa. Kanina tinalakay natin yung panimula ng kanilang tinatawag na convincing power para makumbinsi ang mga tao, lalo ng mga kabataan. Lalo naman silang nakakukumbinsi ng maraming mga tao sapagkat sila'y gumagamit ng mga pinunurin lalo na nakahusay makumbinsi. Ano ba ang tawag nila at ano ba ang pangkaraniwang nakikita natin na katawagan sa kanilang mga pinuno kapag kahit tinakukumbinsi na at nagpapakilala? Anong sabi diyan sa verse 13? Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa na nagpapakunwari mga apostol ni Kristo. Makakakita ka sa mga television, makakapanood ka kung mahilig kang magbukas sa YouTube, ano makikita mo? Nagpapakilalang sila ang mga apostol na ngayon ay ginagamit ng Panginoon upang magpahayag ng mga salita ng Panginoon, upang magpahayag ng salita ng katotohanan, upang magpaliwanag ng mga talata sa kasulatan. Nagpapakilala silang ano? Mga apostol ni Nino? Ni Kristo. At dagdag pa ron, pag tayo magtaka, bakit? Sila'y nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan sa verse 14. At ang sinasabi nila, ako ang anghel na pinadala ni Sinugo na nagmula pa sa dulong. Walang nakikinig. Dulong ano? Dulong silangan. Nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya kapag sila yung nangaral, akala ng mga tao, totoong-totoo na, at sila'y kumbinsido na, ito talaga ang tamang pangangaral o aral. Bakit? Sapagkat yung nangangaral ay nagkukunwari o nagpapakilalang anghel ng kaliwanagan. At dagdag po sa verse 15, ano pa makikita natin? Kaya madali sila makakumbinsi. Anong tawag po sa kanilang mga convincing person o leaders? Hindi malaking bagay na nga, o hindi malaking bagay nga na ang kanilang mga, anong tawag? Anong tawag? Ministro. Ay ministro ng kaliwanagan. Ministro to. Ministro iyan, kapanipaniwalang pakinggan, sapagkat ang convincing power niya ay talagang napakahusay. So hindi niya ng ministro, kapatid na mga minamahal, ay atin ang paniniwalang sa tama at siya nangangaral ng katotohanan. So, kanino at sino ang kanilang mga sinusunod at gumagamit sa kanila? Kapatid na mga minamahal, sila po ay kagamitan nino? Sa verse 14, at hindi kita kataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Maraming ginagamit ngayon ng diablo na nagpapakunwaring mga mangaral ng katotohanan. Ang kung ating malalim na pag-aaralan ay hindi mga tama ang kanilang mga turo. So, bukod sa anghel ng kaliwanagan na nagkukunwari, bukod sa ministro ng katotohanan, bukod sa tinatawag nating apostol ni Kristo, dinaragdagan pa nila yung kanilang pangumbinsi sa tao para sila'y makakuha ng maraming mga kaluluwa na kayo po ay habang panahong mabubuhay sa paraiso sa lupa. Kapag ka narinig yung paraiso, anong papasok ulit sa isip ko? Aba, walang sawa akong pwedeng kumain. Kahit hindi ako magtrabaho, ako'y mabubuhay. Sapagkat paraiso, lahat ay nandoon, provided ang lahat ng aking mga pangangailangan. Dagdag pa riyan, itinaragdag nila sa kanilang pagtuturo na ikaw ay magiging katulad ng isang Diyos. Sapagkat mamanahin mo ang iba't ibang kaharian dyan sa kaluwalhatian. Dagdag pa ron, kapag ikaw ay nakasama sa aming grupo, anong mangyayari sa iyo? Uunlad ang iyong kabuhayan, yayamang ka.
gaganda pa. Dinaragdag din nila sa kanilang turo alin. Yung bang ikaw pagkatapos mong mamatay ay malilipat ang iyong kaluluwa at ang iyong espiritu at ang kabuuan ng talento mo sa ibang tao. Anong tawag dyan? Reincarnation. Marami silang ginagamit ng mga pangumbinsi o kaparan ng pangumbinsi upang makahigayat ng maraming mga tao, lalo na ang mga kabataan. Kaya dahil dyan, kapatid na mga minamahal, anong nakikita natin? Patuloy silang mabilis na lumalago at dumarami. Kaya nga ba ang purpose ng ating mga gawain katulad ngayong umaga at namin hapon, kapatid na mga minamahal, ay magbigay babala sa inyo upang kung makakakita kayo makakarinig ng ganyan mga uri ng pangaral, makita ninyo kung alin ang tama at kung alin ang mali sa pamagitan ng pag-aaral ng mga salita ng Panginoon. Dahil nandiyan, kapatid mga minamahal, gusto ko pong makita niyo ito. Yun namang mga counterfeit groups na ito ay nagsimula lang almost 1900s or 19th century. Dumami lang sila ng dumami nito nakaraang henerasyon at napakabilis ng kanilang mga pagdami. Dati naman ay hindi sila ganun karami. Ngayon lang sila ng ganito kabilis dumami. At to name few, pwede po magpangalan po sa riyan? Pwede po. To name few, na napakabilis dumami at millions of members na sa buong mundo, ayaw nakikita ninyong may mga dalampag at may mga dalampapasahin na naglalakad sa pasakayin ng mga gate nila. At yung bang may mga name tag na itim at may kurbata itim. Kamukha na katabi mo, kapatid? Mag-iingat ka dyan. Nakakurbata yan. Nakayan kasama sa mga counterfeit group na ating pinag-aaralan nyo. Kaya kita-kita ninyo eh. No? Yun ang kanilang mga pagkakakilanlan. Hindi ko nabibigyan ng pangalan. Ano ang tawag ko sa mga debag? Ano ang tawag sa mga debag na kumakatapag na yung kadalang pagbasahin? Ano ang tawag? Saksi! Diba? Kaya ano tawag ko sa mga kamukhan ko sa mga kurbata? Pogi! Diba? Mga Mormons. Ang tawag namin dyan ay Mormons. So dahil dyan, kapatid mo minamahal, nais namin kayo babalaan at napakaserang bahagi ang ating ginagawang mga pag-aaral ito dahil sa dapat itima unawang mabuti ng mga kabataan at mulugmo. So, ito yung malungkot na bahagi madalas ng aming mga karanasan. Kapag in-expose natin ang tama, ano ang kaisipang madalas nabubuo sa isip at sa puso ng mga nakikinig? Kuya, si Pastor Lilo, hindi ba pagmahal sa kapwa? Ayan eh. Dahil in-expose niya yung kamalian ng kaniyang mga katulad na tagapagturo. Hindi po tayo walang pagmamahal sa kanila at walang pagmamahal sa ating kapwa. Kaya nga namin ginagawa ito dahil mahal na mahal namin kayo, lalo na kayong mga kabataan. Kayo yung mga henerasyon na papalit sa amin at sa inyo namin dapat iwanan ang pangaral ng katotohanan upang lalo pa itong lumaganap. Kaya dahil sa aming pagmamahal sa inyo, kapatid na mga minamahal, nasasabi namin ang ganitong mga kamalian at mga katuruan para matuwid at hindi para tayo matakot na mag-expose ng tama at tayo malamba kapag nagtuturo tayo ng kamalian ng mga aral na itinuturo ng marami sa atin ngayon. Maging ang ating Panginoon sa Kristo, kapatid na mga minamahal, ay mayroon din siya pinahayag. Ano kanya pinahayag sa Matthew 7? Please open your Bible sa Matthew chapter 7. At tingnan mo pati ang Panginoong sa Kristo ay tumulong at nagturo at nagkaroon ng pamahalaan upang tayo ay mapag-ingat niya sa mga mandaraya. Anong sabi doon sa Matthew 7 verses 15 and 16? Ganito po yung ating makikita. Verse 15, beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns, or figs of thistles? Sa Tagalog, ano sabi sa verse 15? Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Tamang may mga propeta, pero mga bulaan ang karamihan sa kanila. Anong sabi doon? Na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapat sa loob ay mga lobong maninila.
Sa kanilang mga bunga inyong mga nakikilala sila, nakapuputi baga ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga tawagan. Kaya pinapag-iingat tayo. At dagdag pa sa pag-iingat na yan, bukod sa sinalita ng ating Panginoon Kristo, meron din sinalita ang kanyang mga alagad na may kaugnayan sa mag-ingat tayo sa mga kabarian o sa mga maling turo. Dumako po tayo sa unang Juan chapter 4 verse 1. 1 John chapter 4 verse 1. Hindi po ako nagmamadali, hindi gusto ko lang ma-cover up natin ang ating lesson sapagkat ito napakahalaga at napakalaking unawang ating makukuha. 1 John chapter 4 verse 1. Sa huling bahagi o sa ikawang bahagi ng ating mga kasulatan ay makikita natin ang 1 John chapter 4 verse 1. Anong sabi sa verse 1 ng 1 John chapter 4? Beloved, believe not every spirit, but try them. Ano ibig sabihin nun? Matuto tayong tumes ng mga espiritong lumalapit sa atin. Matuto tayong mag-aral ng malalim na kaparaanan sa ating mga narinig na mga pangaral ng sabi nila katotohanan. Beware of them, try the spirits. At anong sabi pa ni Apostol Juan? But try the spirits whether they are of God. So may mga espiritong sa Diyos, may mga espiritong hindi sa Diyos. Kinakailangan maalam tayo at madali tayong tumilala. Ito ba'y espiritong para sa Diyos o ito ba'y hindi espiritong para sa Diyos? Because many false prophets are gone out into the world. At yan ang ating nakita ngayon at nakikita natin ngayon at naobserbahan natin ngayon. Paano natin makikilala na sila yung mga false prophets, sila yung mga hindi totoong may espiritu ng katotohanan. Paano natin sila makikilala? Ito po yung napakadaling pagkakakilala sa kanila para hindi tayo madaling malinlang. Ano yung madaling pagkakakilala? Sulat pa rin ang isa sa mga alagad ng ating Panginoong Kristo sa pangalawang Pedro chapter 2. Napakadaling makikilala ang mga maling espiritu at ang mga hindi totoong espiritu sapagkat ito yung kanilang mga pamamaraan. Maging aware po tayo dito. Kapag nakita natin ito ang kanilang punto ng kanilang pangaral, pag-aralan natin may malalim na kamaraanan kung sila nga ba ay tama o sila nga ba ay mali. Ano makikita natin sa 2 Peter chapter 2, beginning verse 1. Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan na mga bulaang propeta na gaya naman sa inyo magkakaroon ng mga bulaang guro na mga papasok sa liyo ng mga makapapahamak na mga hidong pananampalataya na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila na mga tataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. Ano ang tinuturo ng mga maling tagapagturo? Siguro ay pagkakataon para hindi naman ito advertise yung ating Bible College, Pastor Eric. Pero napakahalagang magkaroon po tayo, lalo na kayong mga kabataan na mayroong interes na mag-aral ng mga salita ng Diyos. Napakaganda po magkaroon kayo ng pagkakataon makapasok o makapag-aral sa ating Bible School. Ang Dr. Brad Collingwood Bible College. Bakit? Sapagkat ituturo sa inyo napakahalagang mga bagay upang hindi tayo madaig at hindi tayo madaya ng mga bulang propeta, upang hindi tayo madaig at madaya ng mga bulang guro, upang tayo magkaroon sa mga kapatid ng tamang kaunawaan. Ano ba ang gawain ng mga bulang propeta? Ano ba ang gawain ng mga bulang guro? Verse 2. At maraming magsisunod sa kanilang mga gawang mahalay. Siguro kung minsan ay magtatanong tayo sa ating mga sarili, bakit? Tangina, tinanong ko kay Pastor Ian, kung ilan ang capacity ng lugar ninyo, mga 80, sabi ko sa akin, Pastor. Siguro magtatanong tayo, may mga pagkataong ito, bakit alip-lip ng aming lugar, hindi pa kami napupuno? Samantalang sila arena ang kanilang kinalalagyan, ay puno-puno at wala halos mapaglagyan. Kapatid na mga minamahal, isa lang ang makikita natin kadahilanan doon. Mas maraming mga tao ang sumusunod at naniniwala sa mga maling turo. Bakit? Sapagkat yan ang pinatututuhanan ng mga salita. Balikan natin yung verse 2. At maraming magsisunod sa kanilang mga gawang mahalay na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. At sa kasapiman sa mga pakunwaring salita ay ipangangalakan kayo na ang hatol nga sa kanila mula ng unay hindi naluluwag at ang kanilang kapahamakan
ay hindi nagugupili. Mga kapatid, parangalan natin ang Panginoon sa pamagitan ng ating mga kanto. Ibigay natin sa Kanyang pinakamataas na mga papuri. Mag-alay tayo sa Kanya ng ating mga kaloob, mga kapatid na minamahal. Ano yan? Ang pinakapangunahing layunin ng mga bulang guro at mga bulang propeta ay ipangalakal tayo. Kung tayo ay madadaig na kanilang mga convincing power at mga maling kaparaanan ng mga pagtuturo. Kaya ano sa bandang huli yung makikita natin? Abuloy po, abuloy. Masama mong magkaloob. Hindi po masamang magkaloob, lalo na kung ito'y tama at nakayon sa mabuting pamantayan ng mga salita ng Diyos. Pero ipangalakan mo ang mga tao sa pamagitan ng pagkumbisi sa kanilang ito ang tama at kinakailangan nilang magbigay. Kapatid mga minamahal, baka po yan ay pumupunta na sa mga maling pamantayan na itinuturo ng mga salita ng Panginoon. Kaya dapat tayo mag-ingat. Baka ipinangangalakal na tayo ng mga tagapagturong bulang propeta at bulang mga guro. Pagtanungan niya tayo personally. Lagi ba kayong hinihingi ng pastorya ng pera? Sagot! Tamang guro at tamang propeta si pastorya sapagkat hindi sa palagi nangihingi. Minsan lang siguro sa isang linggo. Mapapansin mo yung mga maling mga bulang propeta at bulang guro puro ganito na lang. At may website pa kung saan ipadadala yung pera. Paalala ko lang sa inyo yan, kapatid mga minamahal, lalo na sa mga kabataan katulad ninyo. At sa pagkakahalaga ng ating pinag-aaralan, maging si Apostol Pablo ay may paalala rin sa 1 Timothy chapter 4 verse 1. Tingnan natin yung paalala ng Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 4 verse 1. Ano kanyang paalala? Alinsunod sa mabuting panukala ng Panginoon. 1 Timothy chapter 4 verse 1. Anong sabi doon? Ngunit hayag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at makikinig sa mga espiritu mapanghigaya at sa mga aral ng mga palaya na lang sa lakas. Ano yung aral ng nino? Aral nino yung mga nasa talata. Aral nino? Aral ng mga palasan na po sa ating panahonan ang mga aral ng mga demonyo. Kaya alam pati si Apostol Pablo ang sabi sa atin, mag-ingat tayo, huwag tayong gagaya sa mga nagsisitalikod sa pananampalataya at nakikinig sa mga espiritong mapanghikaya. Dahil ang po dyan, kapatid ng mga minamahal, tayo dapat na maging aware sa lahat ng mga bagay. Trivia. May lang na trivia. Maraming mga religious movements sa buong mundo na madalas ang tawag natin sa kanila sa ating pag-aaral sa theology ay cults. Pero they won't accept it. Ayaw nilang tawagin silang kulto. Ang gusto nila ay sila tawagin tagapangaral ng katotohanan. Wala po eksaktong bilang na maaaring masabi sa tala. Pero sa buong mundo, ang tansya ng mga nag-aaral, halos 5,000 plus ang mga cults. Plus o cults. Yung 5,000 mahigit na yan ang mga grupo ng mga kulto, nabibilang lang yan sa 2 na religious system. Yung sinabi ko 5,000 plus religious movements. Those religious movements are divided into just 2 religious groups. Ano yung 2 religious groups na yun? Una, Satanic group. At yung pangalawa, the true Christian group. Saan tayo mabilang? Siguro, sasabihin mo sa akin ay hindi po tayo kabilang sa Satanic group. Nakatibya ka pa.
kinakailangan matuto tayo ng tama at matutuhan natin ng mga aral ng katotohanan para masabi natin mabuti. Hindi ako kasama sa satanic group kung hindi ako kasama sa true Christian group. Ano ba yung tinuturo ng satanic group, kapatid ng mga minamahal? Sa kinarami-rami ng mga kulto na yan, ano ba ang pinakahayag na turo nila? Ang kaligtasan ay matatamo sa pamagitan ng ano? Sa pamagitan ng mga gawa. Kapag ang katuruan ng kaligtasan ay sa pamagitan ng mga gawa at nawawala ang kaligtasan, kapatid ng mga minamahal, mga kabataan, ginigiliw ko ngayon, satanic group yan. Anong tinuturo nila? Kaligtasan sa pamagitan ng mga gawa, kaligtasan ay nawawala. Ano ang itinuturo ng true Christian group? Ang kaligtasan ay ano? Sa pamagitan ng biyaya. At ang kaligtasan ito ay ano? Mananatili, magpakailanman, sapagkat ito'y walang bayad ay pinagkaloob ng Diyos sa sino sa Kanya ay sumampalataya at bahagi ng Kanyang mga tinawag at itinalaga sa kaligtasan. Kaya maging aware tayo doon, kapatid mga minamahal, sapagkat hindi masamang tayo mag-aral ng mga katotohanan para hindi tayo mailigaw. Dagdag pa riyan, kaya nakukumbinsi ang tao ng mga masasamang aral at mga maling turo dahil na rin sa puwersang ini-insist ni Diablo sa isip at sa puso ng mga tao. Ano ba ang gusto ng Diablo? Matthew chapter 4 verse 9. Samantalang ating Panginoon Kristo ay nandoon sa ilang at tinutukso niya. Anong kanyang pangako? Lahat ng ito ay ibibigay ko sa iyo, sambahin mo lamang ako. Kapag ikaw ay mananampalataya ng Diablo, lahat ng mga bagay ay makakamin mo at mapapasayo. Mas malamang ay yes. Kaya yung mga health, wealth, prosperity gospel ay gustong-gustong samahan at sundan ng maraming mga tao. Bakit? Umulat ba ang buhay? Yumayaman ba karamihan? Yes. Sino nagbibigay ng kaularan? Sino nagbibigay ng kayamanan? Sino nagbibigay ng kaperahan? Kayang ibigay yan ng Diablo sa sino mang sumasamba sa kanya. At ang gusto ng Diablo, sambahin siya. Kaya pati Panginoon Kristo noon, tinukso niya na sumamba sa kanya at ibibigay niya ang lahat ng mga natatanong niya sa buong sanglibutan. Dagdag pag ginagawa ng Diablo, pinubulag niya ang isip ng mga hindi sumasampalataya upang huwag sumilaw ang kaliwanagan ng Ebanghelyo sa kanilang mga puso. Bakit pinubulag niya ang isip ng mga hindi sumasampalataya? Upang kanyang makumbinsi na ang kanyang kapamaraanan, ang kanyang paraan ng pagtuturo at pagpapahayag ng mga salita, ang siyang tama. Marami bang bulag ang isipan niya yun? Napakarami. Sabi nga nung nakasama namin Amerikano ni Pastor Eric noong araw, napakarami po ng bulag. Lalo na dito sa Pilipinas. Yun po yung kaparaanan ng Diablo. Kaya kinakailangan kapatid ng mga minamahal, maging aware tayo, maingat tayo, magsaliksik tayo, maunawanan natin mabuti, matutuhan natin mabuti kung ano ang tama at ang katotohanan. Dahil dyan, kapatid ng mga minamahal, meron lamang akong nais na isamang idagdag. Bakit pa mabilis ang pagdami ng folks? Bakit nakikita natin na ang dami-dami agad na kanilang mga members? Ano ba nakikita natin kanilang palagyan ginagawa? Pag ikaw ay lumabas ng lansangan, lalo na sa inyo, sa lugar na ito, Miyerkules, Sabado, ano makikita mo madalas na naglalakad sa kalye? Ano makikita mo madalas naglalakad? May mga dalang bags, may mga payong na malalaki, at may pinamimigay na mga pamasahin. Isa yan sa kaparaanan nila, kaya sila mabilis na dumami. No? Lumalabas ang kanilang mga laymens, kanilang mga laywomen sa kalye, at ipinahahayag yung kanilang turo. Nahihiya ba sila? Hindi. Ang lalakas nila pumatok sa mga gate. Kahit na may ginagawa, kaya abalahin kanila. Pakikiusapan kanila. Makinig lang kayo sa kanilang mga mumunting paliwanag. Kaya marami sila nakukumbinsi. Ano pang
pamimigay ng magagandang literatures. Di ba? Nagpapamigay sila ng magagandang mga papasahin. At kapag nakita natin ay mga colored pa, makukumbinsi kang basahin. At kapag binasa mo ito, tuloy-tuloy na binasa mo, ikaw ay makakaalam ng maraming mga bagay na noon mo lang nalaman. Akala mo tuloy, yun na ang kalukuhan. Ano pa makikita natin sa kanila? Nangangatok ng pinto. Hindi lang gate. Pagbukas ng gate, makita mo, tuloy-tuloy na papasok sa loob ng bakuran at kakatukin ng pinto mo. At kung naglalaba ka, makikiusap sa loob sa'yo. Pwede po ba ilang minuto lang na makapag-share kami ng mga salita ng Diyos? Ikaw naman, kapag narinig mo yung salita ng Diyos, dahil maka-Diyos ka, bibigyan mo sila ng pagkakataon. At ano pa ang nakikita natin, kapatid mo mga minamahal? Nakikita natin na kapag ang Pilipino ay nakakita ng mga matatangkad, mapuputi at matataos ang ilong, madali tayong magpatuloy ng mga estranghero katulad nito. Diba? Noong araw, kasama-sama namin yung Pastor Eric, si Pastor Molingwood. Yung Amerikano. Kapag ka-Amerikano, huwag mo akong masyadong tingnan ng ganyan. Ang sinasabi niya, Amerikano. Kapag ka-Amerikano, proud ng Pilipino, nasa loob ng bahay nila ito eh. Pinapapasok. Ako naman, sa Pastor Eric, lagi kami kasama ng Amerikano. Kasama rin kami pumapasok. Pag nagsalita ng Amerikano, proud ng mga Pilipino. Bakit? Nakakapag-English ang mga Pilipino. Diba? Ano madalas ang English ng mga Pilipino? Make my husband white. So nainggan niyo tayo. Madali tayong matukso. Madali tayong makumbinsi. Kapag ang pumapasok na kayo pag-usap sa atin ay mga anyong putian at matatawag sa mga ilong at magaganda ang mga balak. Dahil dyan, pasin natin, mabilis na dumadami ang mga kulto at ang mga iba't ibang mga counterfeit na katuruan sa ating kapaligiran. Tayo naman, nanatagoy ang mga Kristiyano, nakararagdag ba tayo sa pagdami nila? Nakatutulong ba tayo sa pagdami nila? Sagot! Siguro sasabihin sa akin, hindi. Mali ka. Katulong ka sa pagdami ng mga kulto. Pastor, paano mo naging katulong eh? Hindi naman ako nagtuturo ng mali. Yun yung hindi mo pagtuturo ang nagiging dahilan kaya maraming mga kaluluwa ang nadadala ng mga kultong ito sa kapahamakan. Pansinon mga kulto, labas ng labas, lakad ng lakad, hanap ng hanap ng mga makakausap. Eh ikaw na totoong Kristiyano, nasaan ka? Lumalabas ka lang. Sino dito ang mga 2 buwan sa church na umakin? Taas ang kamay. Walang umakin ng church na yun. Nakararagdag tayo sa pagdami nila. Dahil wala tayong ginagawa. Ano yung mga systematic evangelism at apologetics na katulad ng ginagawa natin ngayon? Salamat nga sa Panginoon dahil ginamit si Pastor Ian at ang mga kabataan ng church na ito para magkaroon tayo ngayon ng ganitong conference eh. Madalas bang ginagawa ito? Napakadala. Kaya, salamat sa Panginoon, Pastor Ian. Ginamit ang church mo at ang mga kapatid ng mga nandito ngayon sa ganitong gawain. Napakadalang. Samantalang ang mga kulto, araw-araw halos sa loob ng 1 linggo, lumalabas, umaalis ng bahay. Tayo namang mga nataguriang Kristiyano, araw-araw sa 1 linggo, ayaw lumabas ng bahay. So nakararagdag tayo sa pagdali nila. Kung lalabas tayo, palagay nyo, may makakausap tayo mga kaluluwa? Yes. Meron tayong mapapahayag ang mga kaluluwa na katotohanan? Yes. Maaaring kaanak mo ang kaluluwang maagaw natin sa kapahamakan kung tayo magkakasama-sama na ipapahayag ang salita ng katotohanan sa sanlibutan. Mananatili pa tayo ganito ako panahon? Sagot! Dapat meron tayong goal, meron tayong purpose pagkatapos ng gawain ito ngayong araw. Yes. Hanggang anong oras to, Pastor Ian? 4. Hanggang 4. Ibig mong sabihin na may tanghalian nakahanda. May merienda nakahanda. So dapat pala talaga may goal ako pagkatapos ng gawain.
sa aking kasambahay, sa aking mga kapatid, sa aking mga magulang, upang huwag silang madala at makumbinsi ng mga maling turo. Dapat default tayo. Maliwanag ba mga anak? Amen. Para hindi ko sinasabing para hindi na dumami ang mga kulto. Ang aking sinasabi ay para maging kasangkapan tayo ng Panginoon upang ang mga turong totoo ay makarating sa mga tao. Magkaroon tayo ng ganung goal pagkatapos ng ating gawain mamayang hapon. Makikiisa ba tayo mga anak? Magkaroon tayo ng goal na gano'n. Maraming pasurang nandito ngayon. Tatanungin ko kung kayo gumagawa at kung kayo ay lumalabas at ipinapahayag mo ang katotohanan. So ulitin ko, huwag tayo maging kasangkapan sa pagdami pa ng mga Amen? Amen. 5 minuto na lang, tapos na yata ako, tapos na yan. Pangalawang part pa lang ng session yung aking sisimulan. Tuloy po. Tuloy lang. Okay. Pakidistribute yung ating handouts. Hindi ko alam kung kakasya, 60 pieces ba ito? 60? May mga magkaka-church, Pastor. Yung magkaka-church, share naman. Pasok ka lang ng habang hindi distribute yung ating handouts, tatlo lang muna yung kulto na nandito. Sa ikli kasi ng oras, hindi natin mayayari kung pag-aaral natin lahat. Yung tatlo ito yung common. Ito yung madalas ay nababangga mo sa daan. Sino pala? Asya ba, Asya? Okay. Sobra ba? Ibigay mo sa mga pastor para may pambigay sa mga ko. Sige na. Okay. Let me start. Don't expect na puro ko yung magbabasa. Gusto ko marinig naman kita nagsasalita. Okay ba yan? Discussion ang ating gagawin. Let me read the first paragraph, the first statement. What is a cult? Ano raw ba yung kulto? Ang sabi ko sa definition, in Roman Catholic countries, kasama tayo dyan, any non-Catholic religious group is usually considered a cult. So para sa mga Katoliko, kulto tayo. But among evangelical Christians, doon sa mga totoong Kristiyano, the term cult is used to mean a false Christian religious group. Para sa ating mga totoong Kristiyano, ano bang mga religious group na mali? Cult sila. Does any group claiming to be Christian but deviating from the Bible's teaching at any important point is a cult or a false cult? Akala natin ang kulto lang, Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witness, Mormons, etc. Akala natin yun lang ang kulto. Hindi po. Maliwanag na. Kiniklaim nilang sila yung mga Kristiyano, pero hindi naman sila nagtuturo ng umayon sa salita ng Diyos. Kulto sila. Huwag tayo magpapangalan ng ibang grupo, pero tingnan ko lang kung alam niyo ito. Ako ngayon, ang binhi ng Ama na nasa lupa at makakasama kita sa paraiso doon sa lugar ng Jerusalem. Sino yan? Kibuloy. Narinig ko. Kibuloy. Kulto yun. Bakit? Nagtuturo ng mali. Imagine, ang kinin mo na ito ngayon yung anak ng Ama sa binhi ng kasalukuyang panahon. Is it biblical? So that is a cult. Pero ang dami.
No? Why study about false gods? Bakit daw dapat natin pag-aralan ang mga maling turo ng yung mga kultong ito? Masabi dyan, Jesus taught that false teachers and even false Christ will arise in the world. Matthew chapter 24. Andito na yun. He also taught that the evil will be allowed to sow weeds, false teaching and false teachers among the weak or true believers. Totoo rin yan. Nangyayari na yan. Kaya napakahalaga na ang mga pastor ay nangangaral ng totoo at tama na nagmumula talaga sa banal na kasulatan at tamang interpretasyon ng mga salita ng Diyos upang mapigil natin ang paglaganap ng mga maling turo upang yung mga weeds doon sa umasan ay hindi na dumami pa. Okay. Pagkawalan natin yun. Here are list of those cults and their errors. Ang una nating pag-aaralan ay ang The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Mormons. Pangalan pa lang, biblical mo. Isipin mo, patutukoy ito ah. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints or Mormons. Sino ba mukhang Mormons dito na pabasahin ko ba? Sino gusto magbasa? And then, ito na lang. Joseph Smith Jr. beginning to the paragraph. Joseph Smith Jr., the founder of Mormonism, was born in 1805 in Vermont, USA. The son of a poor farmer, his mother was a fortune teller and was given a erratic behavior. His father was mentally imbalanced, seeing hallucinations and hearing strange voices. Joseph and his father spent much of their time eating for supposedly great treasure. Education was almost non-existent for Joseph. He did not learn to read or write until adulthood. He became well known for his evil nature and vulgar. Okay. Hindi natin dinidegrade o hindi natin minimenos ang buhay ng mga tao ito at ang kanilang mga family backgrounds. Pero at mas madalas natin makikita sa mga founder ng mga cults ay ganito ang kanilang karanasan. So ano karanasan ni Joseph Smith Jr.? Yung kanyang nanay ay ano? Fortune teller. Alam mo ba kung ano yung fortune teller? Ano yung fortune teller? Manghuhula. May mga manghuhula pa rito ngayon. Dito. May manghuhula pa rito. Pero kung fortune teller tayo kasama? Wala. Yung nanay niya, fortune teller, ano sabi doon? And was given to erratic behavior. Ano ibig sabihin ng erratic behavior? Anong uri ng pag-ugali ito? Masamang pag-ugali. At hindi lang masamang pag-ugali ng kanyang nanay, bagay yung kanyang tatay ay mentally unbalanced. Ano ibig sabihin ng mentally unbalanced? Kulang sa 7, sobra sa 8. Hindi na hindi mo na yung dito. Mentally unbalanced, sabihin natin na hindi masyadong gusto ang kanyang balance ng pag-iisip. Mentally unbalanced. Parang tinagalo ko lang yung sinabi ko. Yun ang kanyang nanay. At ang hilig nilang mag-ama ay ano? Digging for supposedly buried treasure. At hindi siya masyadong nag-aaral. Ano ang pangyayari pa noong 1820? Alam ka ano? Kasi mga mukha kayong Mormons, kaya gusto ko kayo yan. The 1820s were times of religious anxiety. Joseph was deeply interested in spiritual matters, though he knew little about the Bible. In 1820, at the age of 14, he claimed to have seen a vision from God who told him he would become a prophet of the Most High God. In the vision, he was marching away from established churches which had departed from the true gospel. The alleged vision also said that he, Joseph Smith, would restore God's true gospel. Magandang mga pangitahin ng kanya nakita, di ba? Nakakarinig pa kayo ng mga patutuo na ako'y nakarinig ng kakaibang tinig. Ako'y nakakita ng kakaibang liwanag. Ako'y kinausap ng Diyos. Nakakarinig pa kayo ng gano'ng mga patutuo? Mayroon tayong mga narinig ganyan at madalas, ang narinig ganyan natin mga ganyang patutuo ay yung mga founder ng mga courts. So, tingnan natin, huwag na natin i-apa yung ating pag-aaral tungkol doon sa background, family background. Tingnan natin yung teaching.
Ang purpose natin, malaman yung tama. Para malaman yung tama, gagamit tayo ng Bible na tama. At dapat, para malaman yung tama, sa paggamit ng Bible na tama, yung nagtuturo ng Bible ay tama rin. Maliwanag ba mga anak? Upang makatiyak tayo, tama ang ating tinanggap na aral. Kaya, Pastor Ian, I would advise you, kapatid, dagdagan pa natin ang pananalangin sa Panginoon, kapatid na pastor. Dagdagan pa natin ang pananalangin sa Panginoon para ang tama ang siya lamang natin maituro sa ating mga tupa. Pag alam mo ang tama, madali mong makilala ang mali. Kaya ang dapat nating binibigyan ng punto palagi at diin ay ang pag-aaral ng tama. Alam mo ang tama, tingnan natin ngayon kung tama ang turo ng Mormons. Teaching about Jesus Christ. Pakita yung anak. Huwag kong babasa. Ako babasa. Itatanong ko lang sa iyo kung tama o mali. Mormons thought Jesus' father was Adam. Bakit mali? Diba? Kapag ka alam mo ang tama, marinig mo lang yung statement, alam mo na kung mali. Nakukuha ba? Yun ang kahalagaan ng mag-aaral tayo ng tama. Mormons thought Jesus' father was Adam. Mali yun. Other Mormon writings say that Elohim was Jesus' father, and Mormons say that Jesus was Jehovah. They failed to recognize that in the Old Testament, the same God is called Jehovah and Elohim, and sometimes Jehovah Elohim, which is translated the Lord God. Doon mahalaga na ma-impart ni Pastor Ian yung kanyang mga natutunan sa Bible College para madali niyang maituro at maipakita sa mga miyembro niya noong tama. Next statement. Remember that God begat sexually produced spirits. Mormons say that Jesus is the first begotten Son of the Father in the Spirit. This means that after Adam was exalted into the condition of Godhood, He, God who was formerly the one Adam, begat the Spirit of Jesus before He begat any other spirits. Thus involves Jesus the first begotten Spirit of God, and the elder brother of all other spirits who were after begotten by the Father. Dagdagan po natin. But there is something else distinct about Jesus according to Mormon doctrine. He alone in the body that was begotten by God the Father, He was not conceived by the Holy Spirit, but was conceived in the womb of Mary when the Father God, identified as Adam God, and other Mormon writers as Elohim, came to earth and sexually impregnated Mary. Alam sabihin nun, kaninong anak si Jesus? Anak siya ni Mary sa pamagitan ng Diyos Ama sa pagkakatawang tao. Kaya naman tinuturo sa atin, especially sa Matthew chapter 1. Lalang nino si Jesucristo. Lalang siya ng Espiritu Santo. So madali natin makikita yun. Okay. Tungkol sa kaligtasan. Sino ligtas na? Paano ka naligtas? May bilang. Oops! Dahan-dahan lang. Isang pangusap, paano ka naligtas? Dahil sa ginawa ni Jesus sa krus, tinubos ka sa iyong mga kasalanan, siya namatay, siya nilibingan pagkatahan para tatlong araw siya muling sa buhay. Yun ang konsto ng Ebanghelyo. Yun ang kaligtasan. Bakit alam natin yun ang kaligtasan? Yun ang itinuturo sa banal na kasulatan. Ano ang kaligtasan ng mga Mormons? Teaching about salvation. Mormons say that all men are resurrected through the atoning blood of Christ. But this resurrection is not the salvation unto eternal life that the Bible teaches. According to them, because of Christ's atonement, every man shall receive immortality, that he shall be raised from the dead, that every man who shall receive salvation in the individual sense, that is, shall go to one of the three Mormon heavens,
salvation in this sense depends on one's merits. Mormonism teaches that salvation is received only by these conditions. Para maligtas ka, ito ang dapat mangyari sa iyo. Repentance, faith, baptism, and laying on of hands. Tama ba yung kaligtasan nila? Tama ba? So nakita natin muli ang pagkakilala kay Yesu Cristo, muli ang kaligtasan, and yet, kampante lang tayo na pinanonood sila habang sila ay nagbabahay-bahay at itinuturo yung kanilang mga maling katuruan. Kampante lang tayo na pati ating mga kamag-anak ay nababahagi na nila ng mga maling katuruan. Dahil sa mga maling turong ito, nakikita rin natin bilang tayo totoong mananampalataya yung ating mga kamalian at yung ating mga kakulangan. Nawa, ang ating pinag-aaralan sa umagang ito'y maging eye-opener upang tayo kumilos. Mga kabataan, mga anak, napakahalagang maintindihan niyo ang ating pinag-aaralan upang maging lalo kayong kaibig-ibig na kasangkapan ng Diyos sa pangaral ng tao. Okay, dalawa na lang at magtatapos na tayo. History of Jehovah's Witnesses. Sino ba mukhang Jehovah rin? Sino gusto magbasa? Anak ikaw. Don't quit your, ano yun? Daydream. Basa na. Okay. Ayaw niya kasi, wala siyang makita, gusto niya. Pagsimula nga ako ng akin, pwede pala. Gusto niya yan. Pagsimula tayo ng akin. Ano kaya itatawag ko? Mga saksi ni Nilo. Kaya no. Baka gusto niyo mag-kwan, ano tawag doon? Mag-member. So, pasin natin. Anong turo nila tungkol sa kaligtasan doon sa redemption and salvation? Sabi niyan, Jehovah's Witnesses teach that Jesus, though He was not divine, paid at His death the ransom necessary to set men free from death. Ano tinuturo nila si Yesu Cristo? Ano? Not divine. So pag sinabi mo not divine, ano lang siya? Pag-aralin mo tao. At hindi nila kinikilala si Yesu Cristo ay totoong Diyos at tunay na anak ng Diyos. Namatay nga siya. Necessary to set His death, the ransom necessary to set men free from death. Tao na namatay dahil sa tao na namatay at nagsakripisyo dahil sa kanyang kapwa-tao, nagpaalis ng kasalanan ng mga taong namatay. Mukhang hindi ka tanggap-tanggap. No? Ito pa, this they call the atonement. This does not give or guarantee everlasting life, but it does guarantee to every person an opportunity or prayer for life everlasting. Ito lang sumo nila. Pag ikaw ay nabigo sa una, pwede ka pang magpakasakali sa pangalawa, pangatlo, pangapat, panlimang trials. Baka sakali. Ganun ba ang kaligtasan? Baka sakali. Aatin niya ako sa grupo ni Pastor Ian. Baka sakali akong maligtas. Hindi po. Ang kaligtasan na yun, natitiyak. At sapagkat natitiyak, sino ang unang tumiyak nito? Mismo ang Diyos na humirang at pumili sa mga itinilagay sa kaligtasan ng tumiyak ng ating kaligtasan. Hindi grupo. Kaya nga ba kapag tiniyak ng kaligtasan ay grupo, tao, pamantayan, mali yan.
Ang makatityak lang ng ating kaligtasan ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at iyan ay kanyang tiniyak na. Nakatityak ba ng kaligtasan ng lahat ng natin ito? Hello? Amen. Sa tatlong kalahati na siguro. Trinity. Another important point. God, they strongly deny that God exists as a Trinity. Ano ang simpleng paliwanag tungkol sa Trinity? Ilan ang Diyos? Ilan ang Diyos? Isa. Naalala ko nung kami kasulungan nag-aaral sa Bible College. Meron ako, sa Bible College kasi namin, kasama agad ang OJT pastor. Nag-aaral ka, OJT ka kaagad. Ang OJT ko nakahiligan sa Little Baguio. Alam mo Little Baguio? Sa likod ng palengke ng Baliwan. Isa na yung nag-OJT ako doon, meron ako nakapasukang bahay namin isa ko. Yung pala ay cancer victim at dying. Sabi ko, magtiwala ka sa Diyos. Alam mo, sagot niya sa akin, oo nga, pastor, tiwala ako sa Kanya. At sa katunayan niya, lagi ko siya kasama. Ako na may bilib na bilib. Sabi ko, lagi mo kasama ang Diyos. Yes, sinunod yung wallet. Eto nga yung Diyos ko, pag inaba. Alam na rin yun, Iisa lang ang Diyos. Subalit ang isang Diyos dito ay mayroong tatlong pangunahing persona bilang ano? Bilang Ama, bilang Anak, bilang Espiritu Santo. Kaya tayo ay naniniwala sa tinatawag na ano? Trinity. At kung may mga tanong tayo tungkol sa Trinity, Pastor Ian, sasagutin mo lahat yan. Ano ang paniniwala nila tungkol kay Kristo? He is the first and only creation of God, the only begotten of all things. Then He has Jehovah's power, created all other things. Ganito kasimple yung paniniwala nila kay Kristo. Si Kristo ang paunahing gawa ng Diyos. At lahat ng mga bagay si Kristo na ang gumawa pagkatapos na gawin siya ng Diyos. Holy Spirit. Ano ang turo nila tungkol sa Holy Spirit? They teach that He is not a person in the Godhead, but an influence or power of God. Ilaw ang Holy Spirit, siya'y kapangyarihan lang ng Diyos. Pero kapatid mga minamahal, bakit siya nag-degree? No? Bakit siya pwede magpasya? Bakit siya makapangyarihan kinilala ni Pedro nang magkasama si Ananias na nagsinuli si Ananias sa Diyos? Bakit? Sapagkat ang Espiritu Santo sa katunayan sa mga kasulatan ay totoong Diyos, a person in the Godhead. So pag nakakita ka ng saksi ni Jehovah ngayon, anong dapat mong gawin? Patuloyin sa iyong bahay? Pamilyandahin? Diba? Tayo kasi mga Pilipino talagang hospitably. Pasok po, pasok. Tuloy ko, huwag may nukalisin yung sapatos nyo. Papasok po, kalilinis mo lang ng bahay. Ano ba gusto nyo ba ito? Alam mo nang mali ang turo, ini-entertain mo pa, binusog mo pa. Balik turo. Ang last group na ating pag-aaralan, ay yung kilala natin yung nasa paligid na natin. Ano yan? Iglesia ni Felix Manalo. Dati ka siguro membro, no? Iskan ka ba? Iskan? Nakita mo yung iskan? Yung iskan dito? Mga guwarda sibil ko. Okay. Who is the founder of Iglesia ni Cristo? Felix Manalo. Ito lang yung ilang bagay na gusto ko makita ko sa kanya. Doon sa 1, 2, 3, 4. Fourth paragraph. Felix became greatly interested in the Bible. Basahin na lang niyo yung iba, ha? He founded a church in Manila. From then on, he began a quest for a true church, having apparently rejected the Catholic Church because of its rituals, mass, incense burning, etc. Tumalikod siya sa Katoliko. Bakit? Hindi niya gusto yung mga rituals. Kaya umuwi siya doon. Anong ginawa niya? Nagpalipat-lipat na siya ng mga iba't ibang grupo. Ano yung isa sa grupo kanya napuntahan? He turned to the mysterious, secret, underground, colonial religions of Mount Manahaw, but soon became disillusioned. Sumama siya sa mga
relihiyong pamamanahaw. Ano, kabilang dyan yung mga nagsusunod ng mga puting-puti. Hindi masunod din yung puting-puti. Lahat ay puti. Wala. So, walang yung magbiro na pamamanahaw dyan. Umiwala din siya doon. While still a teenager, Manalo heard a debate between a Methodist and a Catholic priest. So, sino yung nagdebate? Methodist, Catholic. As to whether images were permitted in the Scripture. So, ipagtatanggol ng ng Catholic, na okay yung images. Sasamatay naman ito, kukontrahin naman ito ng Methodist. The Methodist convinced Manalo, who joined the Methodist Episcopal Church in 1904. Pangilang grupo na ni Manalo yun? Dating Katoliko, sumama sa relihiyon sa Mount Banahaw, ngayon ay sumama naman sa Methodist Episcopal Church. Pangatlo na, basa. Intense evangelistic meetings were held frequently in the Philippines in those days. It may have been a meeting conducted by a Christian mission which convinced Manalo that he should be baptized by immersion. About 22 years of age, he joined the Christian mission and attended classes at Manila College of the Bible. Pangilang grupo na niya? Pangapat na. In 1912, Manalo challenged the leader of Seventh-day Adventist Mission, Mr. L.B. Pinster, to a debate. He claimed he will prove Pinster wrong in teaching that Christians were under the law. But after aggressive debate, Manalo confessed that Pinster was right. He joined the Seventh-day Adventist Church. Pangilan na? Dami na yung ano. Hindi siya nakontento doon. Kaya ano kanyang ginawa? Nagtayo siya ng kanyang sariling grupo. Pangilan na yung kanyang sinalipan na yun sa sariling grupo? Pang-ito. Kaya huwag tayo magtaka. Kung ikaw ay palipat-lipat ng grupo, kay Pastor Ian ka ngayon, bukas kay Pastor Erica, sa pangalawa kay Pastor Nino ka. Tama ka ba yun? Tama lang. Bakit? Naghahanap ka ng mali. Sa tama ka na, alis ka pa. So, ano yung nahanap mo? Mali. Since 1940, the Iglesia ni Cristo, the Iglesia denied the pre-existence of Christ. According to them, they teach that. Doon ako sa page 4. Are you with me? Amen. Christ is the only Savior, the only mediator, and the head of the church. His existence began in Mary's womb. Kailan na siya nagsimula? Bilang tao, sa sinapupunan lang ni Maria. Is that right? Sa atin na nagbabasa ng totoong turo at naniniwala sa tamang turo, tama ba na naging tao lang si Jesus at tiyan ni Mary? Hindi po tama yun. Scriptures mentioning his pre-existence refer either to God's foretelling about him or else refer to the glory of God that planned to give Jesus Christ when he will be born. They believe that Jesus Christ is only a... Ano na si Kristo sa paniwala nila? Tao. Tao ba? Tao ba si Kristo? Yes. For there is only one God and one mediator between God and man, the man Christ. Ito totoong tao. Yun lang ba ang pagiging totoo niya? Totoo rin siyang Diyos. So si Kristo yung totoong tao, si Kristo yung totoong Diyos. Ang paniwala ng mga iglesia ni Kristo, si Yesu Kristo ay ano? Tao lang. Ito hindi nila tinatanggap na si Kristo totoong Diyos. Tama ba? Kung makakasalubong ka mamaya ng iglesia ni Kristo, madali bang makilala ang iglesia ni Kristo? Hindi. Para kung makilala sila, punta ka muna sa kanilang, ano ba tawag sa sambahan nila? Lokal. Hindi may tawag. Kapilya. Punta ka sa kanilang kapilya. Pagka nakakita ka ng iglesia ni Kristo, mali ang turo mo! Masabi ka ng kapilya. Mali ang turo mo! Si Kristo yung totoong tao, si Kristo yung totoong Diyos. Ano ang abutin mo? Anong mangyayari sa'yo? So, mali yung gano'n ang gagawin. Sample ko lang na mali. Huwag mo gagawin niya kapatid. Mahirap maglaban ngayon. Anong
gawin? Ito ngayon yung rules in dealing with cultists. Ano dapat mong gawin? Alam mo nang mali ang turo nila. Ano dapat mong gawin? Salubungin at sabihin mukha na mali ang turo, mali. Ito ano mo dapat gawin. Be prayerful. May kilala ka pang miyembro ng Iglesia ni Cristo? Sino itong kilalang miyembro ng Iglesia? Ikaw. Ano mo na yung miyembro ng Iglesia nyo? Kaibigan mo. May pangalan. Ilagay mo sa prayer list mo. Yun ang una mo dapat gawin. Ipanalangin sa Diyos kung sino man siya, naloobin ng Diyos na makausap mo at maibahagi mo sa Kanya ng totoo. Yun ang unang dapat takpa. Liwanag. Sino kayo? Biner. Okay. Ilagay mo agad sa prayer list. Yun ang unang dapat gawin. Kung sino mang kakilala mo, lalo na kung kaano mo ang Iglesia ni Cristo, ilagay agad sa prayer list. Be prayerful. Lagi mong ipapanalangin at hingin mo sa Panginoon ang tama at takdang panahon makausap mo siya at ma-share ng banal na kasulatan. Sa panahon sinishare mo siya, ano nakalagay riyan? Be patient. Magtiyaga ka. Tiyaga. Alam mo sabihin ng tiyaga? Ilang beses bumabalik ang saksi ni Jehovah sa bahay na may bahay? Minsan, 2 beses? Hindi po. Madalas. Linggo-linggo nga, nagdadaan doon eh. Walang sawang kumakatok. Bakit? Nagtitiyaga sila. Sa katitiyaga, may nakukuha bang tao? May nakukumbisi ba? Marami. Hindi tayo para mumbisi, kung hindi para magturo ng tama. Kaya magtitiyaga tayo sa pagtuturo ng tama. Ano pa yun? Be polite. Ano ba yung polite? Mag-aanan. Hindi yung, Hoy! Miko! Hindi mo ba alam na mali ang turo mo? Hindi mo ba alam na mali ang nagtuturo sa'yo? Hindi mo ba alam na mali sa banal na kasulatan yan? Hindi politeness yun. Maging mag-aanan. Alam mo, kapatid na Miko, pag-share ko lang sa inyo ang banal na kasulatan. Ito yung tama. Yung politeness. Ang huwag kang magyayabang na, Hoy! Member ako ng pastorin yan! Kami lang ang tama! That is not politeness. Be loving. Kamuhin natin yung maling turo, pero mahalin natin ang kaluluwa ng ating kapwa. Be loving. Rather than bagamat saksi ka, mahal kita eh. Ang ayaw ko sa iyo, yung turo ng pagkakuhan mo. Pero yung kaluluwa mo, mahal mo yan. Kaya akin natin ito, lumalapit sa iyo. At nang maibago ko sa iyo. Number 5, be able to refute them thoroughly. Alam mo sabihin ng refute, may pahayag mo sa kanila yung kanilang mali. Alam mo mali sila eh. Paano mo namang malalaman kung sila mali? Kinakailangan alam mo yung tama. Napakahirap pakipag-usap sa tao at sabihin sa kanilang sila mali kung hindi mo alam yung tama. Eh paano ka matututo ng maraming tama? Palagi ka na atin sa gawain tuwing araw ng linggo. Palagi ka makikinig sa mga itinuturo ng mga pastor. Mahalaga yun. At dagdag doon, magkaroon ka ng sariling pagsasaliksik sa banal na salita ng Panginoon. Study to show thyself approval to God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Mag-aral ka pa ng mga salita ng Diyos. Then number 6, maganda ito eh. Share your personal testimony. Paano ka ba naligtas? Kaya titiyakin mo, kapag na minamahal, na kapag ikaw ay pumunta sa gusto mo mabahayagan ng salita ng Panginoon, tiyakin mo ligtas ka. Baka mamaya ay anong panataya ka sa Panginoong Jesus at ikaw ay maliligtas. Bago punta sa kalarian ng langit, kung ibalik sa iyo yung tanong, ikaw ay nakakatiyak na makakapunta ng kalarian sa langit. Ano yung sasagot mo ngayon? At teka, pinag-iisipan ko. Hindi ka panipaniwala ang gagawin mong pakikipag-usap sa Kanya. Share your personal testimony, especially about assurance that results from salvation by grace. Dapat may testimony tayo. Dapat may patutuo tayo na tayo ay mga ligtas na. Ito pa isa. Show the cultists that the person may be wrong in spite of the following sincerity. Maraming sincere persons but they are sincerely wrong. Hindi ngayon tao sa puso ang paniniwala mo, totoo na yung pinaniniwalaan mo. Marami sa tanda ko na sa ministry, kapatid ko kami na mahal. More than 30 years na ako naglilingkod sa Panginoon.
Marami na ako narinig na ganito eh. Dito na ako ipinanganak. Dito na rin ako mamamatay. Kandado, sarado, sagrado, ano pa doon? Ano pa doon? Nananatili doon. Bakit? Sincere. They are sincere, but ano? Sincerely wrong. Zeal, sacrifice, fast growth. Naku, pakadami namin. Kami totoo tinawag, ang dami-dami namin. Sila pastor yan, konti yan. Hindi kasi totoo yan. Kami ang daming sumusunod sa amin. Kami ang totoo. Hindi po ganun ang katotohanan. Hindi tumitingnan ng Diyos sa dami. Alin ang tinitingnan ng Diyos? Yung puso ng taong nandoon sa grupong yun. Kung totoo o hindi, ayon sa kanyang paniniwala. Tumitingnan ng Diyos sa puso. Kaya hindi paramihan. Maliwanag po ba? Pastor Ian, hindi po paramihan ang paglilingkod sa Panginoon. Hindi ngayon marami kang miyembro, ay ikaw na yung totoo. At hindi ngayon marami kang miyembro, ikaw na yung magpapalaki ng ulo mo. Hindi po ganoon. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin na mga taong siyang nagliligtas. Miracles. Naku! Naghimala na naman si Pastor Ian. Doon ako. Pahipo ko lang yung laylayan ng kanyang kurbatay, gumagaling ako. Hindi may mga yung pang miracle sa totoo. Totoo ba ang milagro? Pero pang himala, totoo ang himala. Totoo ang himala sa mga taong ipinaghimala ng Diyos tungkol sa kaligtasan. Totoo ang himala sa mga taong tunay na mananampalatayang pinagaling ng Diyos sa kanilang mabibigat na mga karamdaman at inalis at hinamok sa kanilang mga kabigatan, maaaring pinansyal, maaaring material, maaaring espiritual. May himala sa buhay na totoo mananampalataya ng Diyos. Sa tunay na kahulugan ng salita, himala. Ito pa isa. Last 3. Number 8. Insist that they examine the context of their proof text. Kapatid mo naman, madalas sa mga tao hindi mo nagbabasa ng Bible. Di ba? Tanungin mo, nagbabasa ko ng Bible, ay naku, hindi, bawal sa amin mo. Bawal, tapos sasabihin mo, tama ang paniniwala mo, tama yung tinuturo sa hindi mo napapatunayan niya na wala nakasulat talaga sa Bible. Madalas sa kanila, hindi nagbabasa ng Biblia, kaya doon mo samantalahin yung pagkakataon. Ipakita mo sa kanila ang salita ng Diyos. Number 9, do not always be defensive. Take the, mali yung pagkakasunod ko. Do not always be defensive. Take the offensive. Ano ibig sabihin nun? Kapag ka sinagot na ng Panginoon ang panalangin mo para makausap siya o sila, kausapin mo. At sa pakikipag-usap, hindi ka tagapakinig. Ito yung tagapagsalita, siya yung tagapakinig. Kung may tanong, lihis doon sa pinag-uusapan ninyo, gumawa ka ng kaparaanan na mapigil yung tanong at mamaya kung kamo sasagutin yan sa bandang hulihan. Do the talking. Maliwanag ba? Madalas, argumentong kauwihan yun. Mahilig pa ng pag-argumento ang mga kulto. Pero maging matyaga tayo sapagkat dapat natin ganun. Okay. Then last, try to bring them to the place where they must choose between the Bible's clear teaching on some important points and their court's teaching about that point. Mamili sila. Alin ang gusto nila? Bible na totoo o turo ng taong mali? Kapatid mo minamahal, tahapyo lang yung ating ginawa. As I told you before, this is a one-year course sa Bible College. At tinalaki lang natin ang alam sa akin sa office. So, tip of the iceberg lang yung nakuha natin. Napakaliit. Napakaliit. At marahil ay napakakauli lang yung natin yun. Keep this in your Bible. Please read and study it again. And if you have questions, feel free to ask your pastor. So yan, kung may mga tanong, please feel free to ask your pastor. And I know, because of the Holy Spirit's power and guidance, tuturuan ka ng Espiritu Santo na sagutin ang kanilang mga katanong. Let me repeat my challenge
before. What is my challenge? Ano dapat mong gawin pagkatapos ng conference na ito? Ano dapat mong gawin? Ano dapat? Magtulog. Mag-Facebook. Makipag-text. Ano ba dapat gawin? Lumabas. Ano araw ba ngayon? Friday. See to it na next Sunday, may kasama-sama kang kaibigan. Okay ba yun? Sino ba first time na umatin? Sa gawain katulad dito, yung first time ba? Pero, so lahat ay datihan na. Pwede ba? Pwede ba mag-request? Pwede ba? Pwede ba sa linggo magsama ka ng isa? Pwede ba yun? Isang church ka na. Bibi, Pastor Derek. Pastor Derek, pwede ba sa linggo magsama ka ng isa kaibigan? Pastor Derek, kaibigan ko po, sinama ko po para makapakinig ng pangangsalita ng Diyos. Kung sa linggo, bawat isa magsasama ng isa, ano makikita natin sa church? Ano makikita natin? May pagbabago kaya? Malaki ang pagbabago. Hindi sa church pangunahin, kundi doon sa isinama mong kaluluwa sa araw na. At maglagay ka ng oras, mag-budget ka ng oras para sa pagbabahagi ng salita ng katotohanan sa iyong araw. Is that understood? Am I clearly revealing the truth to you? Naintindihan? Dalawang bagay na katahimik ang ibig sabihin ng Pastor Rodian. Oras na ng pananghalian. O tumigil ka na, Pastor. Nawa, sa maliit na panahon ng pagkakataon, nakapapahagi tayo ng dapat mong makagawa. Tayo mo po, tayo mo. Salamat po, Diyos. Salamat sa kapayagan at kasimplihan, Panginoon, ng aming ginawang pag-aaral. Nawa, Ama, lubos ang maunawaan at maintindihan ito ng mga kabataan nandito ngayon, lalo na po ang mga tinawag mo sa kaligtasan, at makita nila ang pangailangan mo sa kanila, Ama, na maging kasangkapan sa pamahagi ng Ebanghelyo sa maraming mga kinapal at sa pamahayag ng katotohanan sa buong sanglibutan upang makapag-akay kami ng maraming mga kaluluwang ikaw ang magdadala sa bawat totoong gawain at magliligtas sa mga kaluluwang nangangailangan ng kaligtasan. Masalamat sa pagpapatuloy ng gawain ito. Mamaya, alam po namin muling mahayag ang katotohanan sa pamagitan ng mga kapatid na manggagawa. Patuloy mong ipakita, Panginoon, sa bawat kaluluwang nandito ang kahalagahan ng mga kaalaman na may kaugnay sa katotohanan. Lalo-lalo na po, Panginoon, ang kaugnay sa kaligtasan. Magligtas ka, Ama, sa kalagitnaan ng bawat isa. Pagpalain mo pang natin ka ng gawain sa buong araw. Salamat po. Lahat ng didalagan namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. Amen. So, mga young people, yung message na narinig ninyo ay napakahalagang dapat na nabibigyan natin ng pansin, lalo na sa pag-ministry natin sa labas sa pag-evangelize natin. Ako po, na-experience ko po yung wala pa ako sa ganitong kaunawaan, nakasalubong ako ng isang Iglesia ni Cristo. Dahil kilala nila ako na masigasig ako sa loob ng simbahan. Even pati yung mga young people na nahihigayat namin na sumama sa aming pong fellowship, no, tinanong din sa issue ng kanilang dahilan kung bakit sila nagpupunta sa church. So wala silang ma-explain na sagot. Wala silang mataywan na paliwanag. Bakit nga ba kami nagpupunta sa church? So ang mahalagang bagay na ito ay ibinibigay sa atin ng Panginoon ng pagkakataon, hindi para lumabas tayo na makipag-away, yung makipag-debate na dahil marami tayo, may natutunan tayo tungkol sa mga major doctrine na alam natin, hindi po. Kundi dapat nating iparamdam din sa kanila, iparamdam sa kanila yung bagay na
naranasan natin, no, patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Dapat meron tayong maliwanag na katwiran na sagot sa kanila. No? Kailangan po ay kung paano nag-encourage tayo sa ibang mga kaibigan natin, na alam natin yung kanilang alam natin yung kanilang pinanghahawakan, lalo na kung ito'y sa mali, no? May tamang pangunawa tayo na sagutin, no? Lalo na yun po yung dapat na maging gampanin natin bilang mga mananampalataya. Naalala ko lang po yung 1 Peter chapter 3 verse 15. Sabi po dito, kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. So, napakagandang pagbibigay sa atin po yan ng gabay, ano, kung paano tayo dapat sumagot ng meron pong tamang pagsagot. Hindi po kasi sagot lang na hindi lang matagpuan sa atin na sagot lang na may karoon ng praise and worship team, no? Sapat na sa akin yung dito. So, meron pang kaibigan na nangangailangan